Kahit sa palagay mo hindi pinakikinggan yung dasal mo, kahit sa palagay mo, hindi natutupad yung hiling mo, huwag kang susuko sa paglapit sa Panginoon. Yung lalaking ito, patay lang ang kamay niya. Pero yung physical na kamay lang niya ang patay. Dahil yung kanyang kamay ay palagi pa rin niyang iniaabot sa Diyos upang siya'y tulungan. Tanong ikaw, sinukuan mo na ba ang Diyos? Dahil lang hindi niya dinidinig yung dasal mo sa paraang gusto mo? Ang Diyos, bibigyan ka ng biyaya kahit hindi mo hilingin. Kasi alam niya kung kailan ito makabubuti sa iyo at kung ano yung makabubuti sa iyo. Amen? Basta huwag niyong susukuan yung pananampalataya ninyo. Susurpresahin na lang kayo ng Panginoon. Yung isang bagay na hindi niyo na hinihiling kasi akala niyo hindi na ibibigay niya sa pagkakataong kailangan na ninyo at sa panahong alam niya ay panahon na para sa iyo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang mga taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika kayo rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang muka dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong mga kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsupo na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Father Franz. Mayroon pong dalawang teorya kung bakit itong lalaking patay ang isang kamay ay nandoon sa sinagoga. Una, mukhang set up ito kay Jesus. Ibig sabihin, itong lalaking may sakit, dinala siya mismo doon ng mga Pariseo para matrap si Jesus dahil sanay sila na si Jesus pag nakakakita ng taong nangangailangan, tinutulungan. Araw ng pamamahinga. Kaya palagay nila, si Jesus kikilos ayon sa inaasahan nila. Kahit araw ng pamamahinga, magpapagaling siya ng may sakit. At para po sa kanila, mga Pariseo, paglabag ito sa utos ng Diyos dahil nga bawal magtrabaho para sa kanila, yung pagpapagaling, kahit spiritual healing, trabaho yun. Kasi ang pinagbabawal lang naman na trabaho nun, halimbawa yung ginagawa ng doktor, mag-check up, mag-o-opera, yun ang bawal. Pero yung pray over, na nakapagpapagaling, hindi naman kasama sa bawal yun Pero tinetechnical talaga nito mga Pariseo si Jesus dahil sila naiinis sa Kanya. Pinepersonal po nila ang Panginoon. Kaya, una, maaaring ito ay set up. Pero pangalawa, maaaring itong lalaking patay ang kamay isang tapat na Hudyo na tuwing araw ng pamamahinga nagninilay sa salita ng Diyos sa kabila ng kanyang pagdurusa. Ang sabi sa ating ebanghelyo ay pinagaling ni Jesus itong lalaking patay ang kamay
kahit hindi naman hiniling ng lalaking ito na pagalingin siya. Pansinin nyo, yung ibang mga pinapagaling ni Jesus, lumalapit sa kanya at hinihiling na gumaling sila. Kung hindi man yung mismong may katawan ng lumapit, may ibang tao na naglapit sa kanila sa Panginoon upang sila ipakiusap na pagalingin niya. Pero itong lalaking ito, nakita lang siya doon ni Jesus. Baka nga ang sinadya talaga ng lalaking ito ay makinig lang sa salita ng Diyos nung araw na yon. Pero higit pa doon ang biyayang nakamit niya. Nagkamit siya ng kagalingan. At ano ang matututunan natin mula sa kwentong ito? Una, lahat tayo pwedeng may mga nararanasang karamdaman. At hindi lang ito physical na karamdaman, pwedeng emotional, pwedeng anumang bagay na hinihiling natin sa Diyos sa loob ng matagal na panahon, pero parang hindi naman ipinagkakaloob sa atin. Kaya minsan, pumupunta na lang tayo sa simbahan, nakalimutan na natin yung hiling natin na gusto nating ilapit sa Panginoon. Bakit? Kasi minsan tanggap na natin sa sarili natin na wala nang mangyayari eh. Pero anong mahalaga doon? Kahit sa palagay mo hindi pinakikinggan yung dasal mo, kahit sa palagay mo, hindi natutupad yung hiling mo, huwag kang susuko sa paglapit sa Panginoon. Yung lalaking ito, patay lang ang kamay niya. Pero yung physical na kamay lang niya ang patay. Dahil yung kanyang kamay ay palagi pa rin niyang iniaabot sa Diyos upang siya'y tulungan. Tanong, ikaw, sinukuan mo na ba ang Diyos? Dahil lang hindi niya dinidinig yung dasal mo sa paraang gusto mo? Tingnan mo itong lalaking patay ang kamay. Hindi niya sinukuan ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Pumupunta pa rin siya sa sinagoga para makinig ng salita ng Diyos. Kaya, nang dumating ang tamang pagkakataon, dininig ng Diyos ang kanyang dasal. Doon sa pagkakataon na hindi naman niya hinihiling. At minsan ganyan din. Ang Diyos bibigyan ka ng biyaya kahit hindi mo hilingin. Kasi alam niya kung kailan ito makabubuti sa iyo at kung ano yung makabubuti sa iyo. Amen? Basta huwag niyong susukuan yung pananampalataya ninyo. Susurpresahin na lang kayo ng Panginoon. Yung isang bagay na hindi nyo na hinihiling kasi akala nyo hindi na ibibigay niya sa pagkakataong kailangan na ninyo at sa panahong alam niya ay panahon na para sa iyo. Pangalawa, matuto din nawa tayo mula sa mga Pariseyo. Maayos nga yung kamay nila, pero patay naman ang kamay nila dahil hindi nila ito maiunat para sa mga taong nangangailangan. Imbis na tulungan itong lalaking patay ang kamay, kung totoo man na itinanim nila ito bilang patibong kay Jesus, nasa nang malasakit nila? Pumupunta nga sila sa sinagoga, pinapakita nilang sila may pananampalataya sa Diyos, pero ang totoo, wala naman silang pag-ibig sa kapwa. Ang makabagong sinagoga para sa ating mga Kristiyano ay ang simbahan, ang ating mga kapilya. Baka naman minsan tayo yung Pariseyo na ginagamit natin yung mga taong mahihina para sa ating sariling kapakinabangan. O kaya naman, sadyang wala tayong pakialam sa kanila. Diba, madalas sa mga simbahan, may mga pulubi, merong mga may sakit, merong mga matatanda na walang kasama sa pagsisimba. Merong mga taong nangangailangan dito. Pero ang tanong, pinagmamalasakitan ba natin sila? O baka daig pa natin yung lalaking patay ang kamay sapagkat hindi man lang natin maiunat ang ating kamay para maabot yung mga nangangailangan sa ating pamayanan.
simula na lang dito sa simbahan. Kaya minamahal ko mga kapatid, dilingin natin sa Panginoon, sakali mang ang ating kamay ay patay, dahil hindi natin ito maiabot sa ating mga kapatid na nangangailangan, o sakali mang patay ang ating kamay dahil hindi na natin ito maiabot sa Diyos upang tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya, sana nga pagalingin tayo ng Panginoon upang tayo maging matulungin sa kapwa at tayo din naman ay huwag sukuan na humingi ng tulong sa Diyos. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos, at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.